Okay, another reviewer para sa math majorship, para sa licensure examination for teachers, number 3. So if two numbers have a product of 267 and the sum of their squares is 250, what is their sum? So in choices, negative 30 is square root of 3, 7 is square root of 3 plus 2 is square root of 5, and then 28 and 30. Okay, so sagutan na natin. To solve this type of problem ay meron tayong shortcut dito. So analyze natin mabuti muna. So if two numbers have a product of 267, so hindi natin alam yung two numbers, so gawin natin x and y yung two numbers or kahit anong variable na gusto nyo. So two numbers have a product of 267, so therefore equation number 1, xy equals 267. So ito yung equation number 1 natin. And then equation number 2, the sum of their squares. Okay? Ang sum daw ng squares nila, so we have x squared plus y squared is 250. So equals 250. Ito ang ating equation number 2. Ang hinahanap, what is their sum? So ang sum ang hinahanap, x plus y. Ito yung kailangan nating isolve. So sa ganitong type ng problem, merong isang solution dito, yung solve for y or x, and then substitute natin sa equation number 2. Pero medyo matagal yon, baka magka-radical pa tayo doon, kaya meron tayong mga choices dyan, may radical, ano? So matagal pa yung isolve. So ang gagamitin natin dito ay yung definition ng square of binomial. Di ba may square of binomial formula tayo? So we have a plus or minus b. Pag in-square natin yan, equal yan sa a squared plus or minus 2ab and then plus b squared. So bakit natin pwedeng gamitin yan? Kasi tingnan natin yung mga given natin. Meron tayong product, meron tayong sum. Di ba ito yung product natin? Ito yung product. Tapos yung sum ng square, ito yon. First term, tsaka second term. Tapos ang hinahanap ay sum. Ito yon, yung sum. So therefore, so shortcut, gamitin lang natin ito. Okay, so pag ginamit natin yan, yung definition, so palitan lang natin yung a plus b yung ginamit ko dito. So gawin natin x plus y. So pag in-square natin ng x plus y equal siya sa x squared plus 2xy plus y squared. So ngayon, gamitin natin yung mga nasa given natin. Ang xy daw ay equal sa 267. Okay? So, ibig sabihin, itong xy dito, pwedeng palitan natin ng 267. Tapos itong up, gawin muna natin, pagtabihin muna natin para hindi nakakalito. So, itong 2xy, unahin ko, plus x squared plus y squared. Okay? And then meron na tayong value ng xy. So that is 267. So multiply sa 2. So we have 267 and then plus. Meron tayong value ng x squared plus y squared. That is equal to 250. So 250 na lang ito. So therefore, masasolve na natin ito. X plus y squared. Ang hinahanap natin x plus y lang. So kunin lang natin yung square root ng both sides. Okay? So therefore, so yan, ikakalculate na lang natin to. Ito na yung value ng x plus y. Equal siya sa square root of 2 times 267 plus 250 which is equal to, so i-calculator na lang natin yan. Pindutin lang natin sa calculator. So we have 2 times 267. So equals muna natin. And then plus 250. So idiretso nyo lang sa calculator nyo yan. Ha? So yung calculate kasi ito lang simple na ganito. And then so we have 784. Tapos square root pa natin. So square root of 784, the final answer is 28, which is letter C. Okay? So magiging sagot dito. So kumpletuhin lang natin ito. So we have, ayaw masulat. Ayan. So square root of, kumpletuhin ko lang, 784. And then we have 28. So final answer natin is letter C, 28. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan yung explanation ko para sa problem na ito. At kung meron po kayong math question, ay comment nyo lang dito sa aking channel, YouTube channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking Facebook, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review para sa LET. Bye-bye and God bless.